Sa nakaraang episode, ang bida nating si Cry ay isang low-key na overpowered na bayani at siya ay ang leader ng pinakamalakas na squad na tinitingala ng karamihan. Lahat ng mga adventurer sa lugar ay gustong makapasok sa squad nila subalit suntok sa buwan sa kung sino ang magtatangkang pumasok dito. Kahit anong pagpapanggap ni Cry na ibang tao para lamang makaiwas na pagkaguluhan ng iba, kaso lang nalalaman pa rin siya ng mga kasama niya at doon na rin nagugulat ang iba na siya pala ang leader ng pinakamalakas na squad. At sa pagpapatuloy, si Tino at Ruda ay parehong magnanakaw kaya't gusto talaga niya na sana ay mag-recall sila o kahit ano, pero may tiwala silang lahat na alam ni Cry ang ginagawa niya kahit na hindi naman talaga. Biglang nagsalita si Gilbert at matapos ang lahat ng natutunan niya ay kumbinsido siyang alam ng dakilang Cry ang ginagawa nito. Pero para sa kanya, parang naglalakad lang sila ng walang direksyon at nagtanong siya kung dinadala ba sila ni Cry sa labasan, pero bago pa makasagot si Cry ay nagsalita si Tino at sinabi na hindi sa labasan ang daan na ito at may ideya siya sa layout ng Yungib dahil nakakita siya ng mapa. Kaya alam niyang papunta sila sa kabaligtaran na direksyon ng exit at tiyak may dahilan si Cry kung bakit. Buong tiwala rin si Ruda sa kanya kaso gusto sana niyang ipaalam ni Cry kung saan sila pupunta, ngunit nanatili itong tahimik at sa wakas ay nakarating sila sa isang daan na may sanga na daan kaya't humula lang si Cry kung saan pupunta at nang lumiko siya, nagulat ang lahat dahil direktang napunta sila sa mga nasugatan na hunters na kanilang sinadya para sagipin. Siyempre ay walang ideya si Cry kung ano ang nangyayari pero sumunod lang siya dahil nakitang papunta na ang lahat sa kabilang daan, nang makita niyang inaasikaso nila ang mga nasugatan na hunters at namangha siya dahil napansin sila ni Tino, isang bagay na tiyak hindi niya magagawa. Ang leader ng nasugatan na grupo ay si Dave at pinasalamatan niya si Tino sa pagligtas sa kanila pero sinabi ni Tino na dapat niyang pasalamatan si Cry, dahil hindi sila makararating doon kung hindi dahil sa kanya at sinubukan ni Cry na ipaliwanag na hula lang ang ginawa niya kaya hindi siya dapat purihin, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga ito at inisip na nagpapakumbaba lang siya. Samantala ay binigyan ni Ruda ng mga potion ang mga nasugatang hunters para gumaling, pero nawawalan pa rin sila ng lakas dahil matagal na silang hindi kumakain at biglang naisip ni Cry ang perpektong solusyon, dahil dala niya ang isang mahiwagang bag na may halos walang katapusang dami ng tsokolate sa loob. Ang tanging bagay na kaya nitong iimbak ay tsokolate kaya't wala itong silbi sa ibang pagkakataon maliban sa ngayon, sinabi ni Cry kay Dave na masaya siyang ligtas ito at dahil nang una niyang marinig na nawawala ang isang level 5 party sa dungeon na ito, nag-alala siya na baka may masama na nangyari sa kanila. Sinabi ni Dave na halos hindi na sila nakaligtas at hindi makapaniwala si Gilbert dahil malalakas man ang mga lobo, imposibleng matalo ng mga halimaw na iyon ang isang level 5 party pero ang tinutukoy pala ni Dave ay hindi ang mga lobo, kundi isang maliit na multo na nababalutan ng mga buto na mag-isa lang na nagpabagsak sa kanilang grupo. Ano man ang nilalang na iyon malamang ito ay ang purong sagisag ng hinanakit at may buong kontrol ito sa vault. Kaya malamang ito ang sumpa ng Silver Moon na naninirahan sa loob ng vault at ito ang kumakatawan sa hinanakit at galit ng lahat ng mga halimaw na napatay at dahil sa vault, lumakas ito hanggang maging isang tunay na halimaw. Si Dave at ang natitirang mga miyembro ng grupo ay kabilang sa pinakamalalakas pagdating sa lakas, ngunit bawat isa sa kanila ay walang magawa laban sa halimaw na ito kaya't nga tinawag ito ni Dave na katunggali ng miyembro ng Graven Souls na si Thousand Swords. Si Thousand Swords ay kinikilalang pinakamalakas na swordsman sa kabisera. Dahil pinag-aralan niya ang lahat ng tradisyonal na teknik sa espada at ginamit ang mga ito upang matutunan ang mas marami pang teknik, siya ay isang hindi matutumbasang henyo na kayang pababagsakin ang mga kalaban ng sabay-sabay gamit lang ang isang kahoy na espada. Si Luke ay hindi dapat binabalewala kaya't para kay Cry ay tila sobra ang sinasabi ni Dave na kasing lakas ng isang multo si Luke. Matapos ang lahat kung may ganoong kalakas na multo at matagal na itong tinugis ni Luke, pero dahil ganap na winasak ng multo ang isang level 5 party ay iniisip ni Cry na hindi nila kayanin na talunin ito. Kaya ngayon ay iniisip ni Cry na sana ibinigay na lang niya ang trabahong ito kay R para hindi na siya ang magharap sa problema. Ipinagpatuloy ni Dave na parang naglalaro lang ang halimaw sa kanilang buhay kaya hindi agad sila pinatay noong huli silang naglaban. Ngunit kung muli nila itong makakasalubong ay tiyak na tatapusin na sila nito. Tumingin si Ruda kay Cry at tinanong kung ano ang gagawin nila sa loob, kinabahan si Cry dahil hindi siya handang harapin ito at saglit siyang nagulat bago makaisip ng ideya at sinabi niya kay Ruda na unahin nilang iligtas ang mga nasugatan,
kaya kailangan nilang umalis sa vault bago gumawa ng anuman. Dagdag pa niya dahil ito ay orihinal na misyon ni Tino ay sinabi niya na si Tino na ang dapat manguna mula ngayon, hindi iniisip ni Tino na karapat-dapat siyang maging leader kung nandyan si Cry subalit iginigiit niya na siya ang manguna dahil ayaw niyang gawin ito at sa huli, pumayag si Tino na muling maging leader at sang-ayon siya sa sinabi ni Cry tungkol sa paglabas sa vault. Kaya pangungunahan niya ang lahat pabalik sa labasan at mas mabilis silang makakarating doon dahil gumaling na ang kanyang binti. Pero pinaalalahanan siya ni Cry na may mga nasugatan pa sa grupo kaya huwag siyang tumakbo ng mabilis para makahabol sila. Sinabi niya ito higit sa lahat para sa sarili niyang kapakanan dahil hindi niya kayang sumabay sa bilis ni Tino, lalo na't hindi siya nasa kondisyon matapos ang paglalakbay sa loob ng vault at pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay ay sinabi ni Tino sa lahat na malapit na sila sa labasan, maswerte sila dahil hindi pa nila nakikita ang nakamamatay na multo. Ngunit kung lalabas ang multo na iyon at nangako si Dave na siya ang magsisilbing kalasag ng lahat para bigyan sila ng oras na makatakas, tiniyak ni Tino na hindi na ito kakailanganin dahil habang kasama nila si Cry at sigurado siyang makakalabas silang lahat ng nabubuhay. Gayunpaman ay wala ni kahit na maliit na kumpiyansa si Cry na makakalabas silang lahat ng nabubuhay at sa katunayan, seryoso niyang iniisip na kunin si Tino at iwanan ang iba kung lalabas ang halimaw pero sa ngayon ay pinili niyang maging positibo at mayroon pa siyang 5 safety rings kaya kahit papaano, mabubuhay siya ng kaunti kung sakaling kailanganin niyang makipaglaban. Ngunit wala siyang ibang kapakipakinabang na mga relic na dala at di gumagana ang mga shot rings, nahulog pa ang nag-iisang sword relic niya habang lumilipad papunta rito kaya't mahirap maging positibo at biglang naramdaman ng lahat ang papalapit na isang bagay. Kaya lahat sila ay naghanda sa labanan. Tumayo si Cry sa harap ni Tino upang protektahan siya at wala siyang mga attack relics, ngunit handa siyang gamitin ang kanyang katawan bilang missile gamit ang wingsuit kung kakailanganin. Nagbago ang aura ng yungib habang papalapit ang multo at lahat ay natatakot dahil alam nilang wala silang laban sa bagay na iyon. Ngunit may mas nakakatakot pang bagay na nakita ni Tino sa likod ng halimaw at ramdam niya ang matinding takot. Kaya't nagsimula siyang magmakaawa kay Cry na tulungan siya at mukhang kilala ni Cry kung sino ang ikalawang anino, ngunit mas nagtataka siya kaysa natatakot dahil wala siyang ideya kung bakit naroon siya. Biglang nag-flash step ang ikalawang anino at tinapos ang phantom sa isang sipa at matapos ang pagpapakita ng lakas na iyon ay walang duda si Cry na si Liz iyon, lumapit si Liz kay Cry at nagtanong kung ayos lang na sinipa niya ang nilalang na iyon sa pader, dahil wala siyang alam sa nangyayari. Sinabi ni Cry na wala siyang dapat ipag-alala at natuwa si Liz nang marinig iyon, dahil nakarating na siya kay Cry at sinabi niya na nahanap niya ang isa sa mga sword relics ni Cry sa lupa habang papunta siya roon at agad na nakilala ni Neruda at Greg si Liz, ngunit si Dave ay walang kaalam-alam kung sino siya. Nagalit si Liz dahil hindi niya matanggap na may mga hunters na hindi pa kilala ang Gravel Souls. Masama na ang araw niya bago pa siya dumating dahil tumakbo siya pauwi para makita si Cry ngunit nalaman niyang nasa vault si Cry. Sa una ay inisip lang ni Liz na nag-aalala ng sobra si Cry dahil sigurado siyang kaya ni Tino ang misyon ng mag-isa. Kaya't isipin mo kung gaano siya nadismaya nang malaman niyang hindi kayang hawakan ni Tino ang isang simpleng vault. Sinubukan ni Gilbert na ipagtanggol si Tino at ipaliwanag na wala siyang ginawang mali. Ngunit ayaw makinig ni Liz kaya sinipa niya si Gilbert sa pader at halos malapit na itong mamatay mula sa sipa. Nang wala ng distractions ay bumalik si Liz at pinagalitan ulit si Tino dahil sa pagiging mahina nito, kahit na dumaan ito sa maraming pagsasanay at nagsimula ng magmakaawa si Tino para patawarin siya, si Cry naman ay nahihirapang panoorin dahil napakahigpit ni Liz kay Tino. Habang patuloy pa rin sa pagsigaw si Liz kay Tino at nakarecover ang phantom mula sa sipa nito, sina Greg at Ruda naman ay nagbubuhos ng healing potions kay Gilbert upang hindi ito mamatay mula sa natamo na sipa. Ayaw ni Cry na masipa rin si Tino kaya't sinubukan niyang mapakalma si Liz at sinabi sa kanya na hindi siya dapat magalit kay Tino. Siya ang nagpadala kay Tino para iligtas ang mga hunters at natapos naman niya ang kanyang misyon. Kaya hindi makatarungang tawagin siyang mahina matapos ang kanyang nagawa at agad na nawala ang galit ni Liz nang marinig niya ito mula kay Cry. Tinanong niya kung talagang mahusay ang ginawa ni Tino at tiniyak ni Cry na talagang humanga siya sa nagawa ni Tino. Habang pinag-uusapan ang mga kahangahangang tao ay binati rin ni Cry si Liz sa wakas dahil natutunan na nitong pigilan ang sobrang lakas ng kanyang mga atake.
Masaya si Liz na makatanggap ng papuri mula kay Cry at kahit na hindi pa rin naiintindihan ni Liz ang punto ng pagpapahina ng ilan sa kanyang mga atake at dahil palaging iginigiit ni Cry na gawin niya ito, natutunan niyang bawasan ang lakas ng kanyang mga hampas. Masaya si Cry na sinunod ni Liz ang payo niya pero mukhang kailangan pa rin itong pagtrabahuhan dahil nasa kritikal na kondisyon si Gilbert mula sa kanyang warning shot. Muling humingi ng paumanhin si Tino sa lahat ng abalang nagawa niya kaso hindi na nagagalit si Liz tungkol dito. Sinabi ni Liz kay Tino na may talento siya ngunit kailangan niyang magtrabaho ng mas mabuti upang mapunan ang kakulangan niya sa lakas. Sa puntong iyon ay nakaposisyon na ang Phantom kasama ang isa sa mga lobo at naghahandang muling umatake sa grupo. Habang natatakot ang lahat ay nainis lang si Liz dahil ang halimaw ay naglabas ng machine gun, na para bang gagawa ito ng kahit ano at kinuha ni Liz ang kanyang maskara at nang magsimulang magpaputok ang lobo, tumayo lang si Liz dahil masyadong mabagal ang mga bala para maging banta sa kanya. Nang maubos na ang bala, nakatayo pa rin si Liz na hindi nasaktan at hawak pa ang ilan sa mga bala sa kanyang kamay at may oras pa siyang gumawa ng pattern gamit ang natitirang mga bala na nahuli niya. Nawala na ang galit ni Liz kanina ngunit matapos malaman na natalo si Tino ng isang halimaw na may baril ay mas lalo siyang nagalit. Nagsimula nang umiwas si Liz sa mga bala noong siya'y 10 taong gulang pa lang kaya't isang insulto sa kanya ang pagtatangka ng halimaw na akalaing gagana sa kanya ang baril. Ipinakita niya kung gaano kadali ang pagpapabagsak ng isang Phantom na ganito, kaya gumawa siya ng isang backflip sa ere at nang bumaba siya ay sinipa niya ang malaking lobo at hinati ito sa dalawa at nagdulot ng pagsabog. Hindi iyon mahirap para sa kanya kaya't hindi niya maintindihan kung bakit hindi ginawa ni Tino ang parehong bagay noon pa. Habang nagsasalita siya ay naglabas ng espada ang Phantom at sumugod kay Liz, ngunit katulad ng unang Phantom ay iniisip ni Liz na dapat madali lang para kay Tino na talunin ang isang bagay na kasing hina nito. Hinuli niya ang espada ng Phantom gamit ang dalawang daliri at pagkatapos ay sinipa ito pataas sa ere, kasunod ng serye ng suntok habang pinapagalitan si Tino sa pagiging mahina para magawa ito ng mag-isa at nagsimulang umiyak si Tino at naaawa si Cry para sa kanya, pero alam niyang ito ay karaniwang nangyayari kapag si Liz ang nagsasanay. Si Liz ang pinakamabilis na hunter sa buong mundo at ang kanyang hindi kapanipaniwalang bilis ang nagbigay sa kanya ng palayaw na stifled shadow. Matapos ang lahat ng iyon ay nagkita-kita sina Tino, Greg, Ruda at Gilbert sa guild, at ipinahayag ni Gilbert na nais niyang ibigay ang kanyang flame sword kay Cry. Nalaman niyang masyado siyang umaasa dito kaya't balak niyang magsanay muli ng kanyang katawan mula sa simula hanggang sa magagawa niyang mahuli ang mga bala tulad ni Liz. Hindi iniisip ng iba na magagawa niya ito pero kung seryoso si Gilbert sa paghahangad na maging katulad ni Liz, sa tingin ni Tino kailangan niyang malaman ang tungkol sa mga maskara na suot nila. Iniisip ng lahat na sinadya ito ni Cry para sa pagsasanay ng kanyang party ngunit sa totoo lang, noong umorder siya ng mga maskara para sa Grieving Souls 6 na taon na ang nakakaraan at nakalimutan niyang magpalagay ng mga butas sa mata, kaya lahat ng miyembro ng partido ay karaniwang nakikipaglaban ng bulag. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.